Crusaders Broadcasting System DWAD 1098 kilowatts. Diyan ho, kung hindi man ninyo napakinggan, kasi alam niyo naman sa radyo, pag natapos na, hindi naman pwedeng replay yun eh. Pero dun sa, sa kanilang Facebook, pwede ho ninyong balikan itong ating programa. Dun ho pala sa mga nagme-message sa akin, yung naabot, napapakinggan yung ating programa mula nung tayo lumipat dito sa ating bagong tahanan, dito sa DWAD noong March 15. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga kasama dyan sa bagong maunlad na Pilipinas Movement. Yung sina Edgar Amores, yung masipag nating cooperative leader dyan sa Nueva Ecija, sa Eastern Samar, sina retired Major Benedicto Budes. Sila rin ay natulungan na ng Department of Agriculture doon. Maraming salamat. At yung may farm school doon naman sa Eastern, sa Samar din, yung cooperative yon tsaka farm school ni Nilo Cabantac, Marami na siyang napapagraduate ng mga kabataan upang mag-aral na may kinalaman doon sa farming or agriculture, yung organic na in coordination with PESTA. Good luck sa inyo. At syempre yung mga kasama natin diyan dito rin sa Benguet, yung masipag din diyan, mga kasama natin sa Benguet, si Jumaka, ng Benguet ng Baguio City. At syempre, yung nandito naman sa bandang Laguna, sina Edgardo Lubino. Yung grupo ko nila, bagamat sila ho'y grupo ng mas active sila sa environment, pero yung mga kasama ko nila, mga magsasaka din. Napupuntahan natin yung mga yan kaya naiintindihan natin yung kanilang sentimiento, naiintindihan natin. Kaya sana, ito hong ginagawa ng Department of Agriculture, sana i-sustain natin ito. Alam nyo kasi, yung mga kritiko, wala na tayong magagawa dun Gawin nyo yan nung isang taon, gawin nyo yan ngayon, sasabihin, namumulitika kayo, namumulitika ang gobyerno. Alam nga namang, ang gawin ng DA at ng NFA, sa July na natin to gawin. Kasi, baka tayo na, ang pagbibigay ho ng tulong sa taong bayan, lalo na doon sa mga nangangailangan, wala akong pinipiling panahon yan. Unang-una, talagang kailangan nila yan. Kung namumuliti ka, tama nga si Mayor Binay, si Senator Binay, Abby Binay, kung politika ang objective nitong programa na to, di sana inuna yung Mindanao, Visayas na, di ba? Visayas na Tsaka, kasi yun yung nakita na mas marami doong nangangailangan. Pero initial pa lang ho yun. Kaya, ire-re-echo ko yung sinabi ng Presidential Communication Office ni Yusek Claire Castro. Napakinggan natin isang araw. Magandang hapon po pala sa inyo, Yusek Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer. At sa kanyang staff, na si Lisa, at yung staff naman ni Secretary J. Ruiz. Maraming salamat. Hopefully, yung ating video, meron hong video message tayo na manggagaling hopefully kay Presidente, para sa ating programa, mailabas na natin soon galing sa PCO. Maraming salamat po, Secretary J. Ruiz at Yusek Claire Castro at yung mga kaibigan natin dyan sa Presidential Communications Office. Ito pala, meron akong good news na ginabasa ko ngayon Actually, kahapon pa ito, hindi pa naman tuluma. Pinirmahan na ni Presidente Marcos yung Republic Act 12177 or the Pre-Legal Assistance for military and uniformed personnel. Siyempre, alam niyo naman, in line of duty, minsan, nagkakaproblema yung ating mga nasa uniform personnel, nakakasuhan sila, hindi naman mayayaman yung mga yan. So sila ay bibigyan na ng legal na tulong, na libre, pagka sila ay nagkakaroon ng anumang problema, lalo na may kinalaman sa kanilang trabaho. Kaya sa atin hong Pangulo, maraming salamat to. At ito'y matagal na talaga hinihiling to ng ating mga uniform personnel. Ngayon ay isa na itong ganap na batas. Ito ang Republic Act 12177. Ito ay nagbibigay ng free legal assistance for military and uniform personnel. Sa atin hong Pangulo, congratulations po. At siyempre, yan ay produkto pa rin ng bagong Pilipinas.
balikan ho natin yung eleksyon, ano, malapit na ho eh. Alam nyo, itong pinakahuling survey, nakita ko natin na bagamat umakyat sa nadagdagan o napasok sa Magic 12 itong ilang kandidato ng dating ng mga Duterte, no? Pero yung mayorya ho doon sa pinagpipilian sa Senado nakuha ho ng ating yung alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Slate. Yung nakupo ho nila yung at least 8 or 9. Ibig sabihin, 8 o 9 sa mga kandidato ni Presidente Marcos under the alyansa ay pasok po sa mga Duterte. Pero maganda sana, yung naiwan, maisama na ho natin at pumili na lang kayo ng ilang independent para makumpleto yung 12. No? Na makakatulong talaga, hindi political lang yung iniisip, kundi issue-based. Halimbawa, ayan si Bam Aquino, issue-based naman yan. Si Kiko Pangilinan, issue-based, hindi naman nung na-immersion nandiyan. Yan, mga magagaling din ho yan kasi kung aking natatandaan, si Bam Aquino, si dating Senador Bam Aquino, siya ho yata yung author nung College Education Act. Mukhang gustong palawigin yan. Of course, si Senator Ping Lacson, yun din yung